sa our day 26 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. So ngayon naman, magsiset up tayo ng company in QuickBooks para dun sa mga nagtatanong paano ba nila isi-set up yung company ng client nila or yung mismong company nila sa QuickBooks. So ito yung mga steps na dapat mong gawin. So, may mga guided question naman tayo galing kay QuickBooks kung paano natin isi-set up yung company sa QuickBooks. So, ang number one, itatanong niya sa atin is, aalamin natin kung ano yung legal business name ni client. So, for example, ngayon, try natin i-set up si COSG Academy. So, yun yung pangalan ng company. And then, ngayon, mamimili tayo ng industry. Ito, napakahalaga nito. Napiliin mo yung tamang industry or yung malapit na industry doon sa ano. Kasi kapag mali yung napili mong sila kasi yung magiging trigger para mag-generate ng chart of accounts si QuickBooks para dun sa ano mo. So, marami kang mga pagpipilian dyan. Nandyan yung accommodation and food services, administrative and support services, arts and recreation services, construction pa si client mo, education and training, farming or forestry and fishing, financial services pa siya, insurance, manufacturing, medical, healthcare, personal beauty, professional services, property operations, retail, repair and maintenance, rental, nandiyan din yung retail trade, tapos nandiyan din yung technology. So, dahil ito ay para sa isa nating client, si COSG Academy. Si COSG Academy isang education and training. Yan. So, kapag pumili ka nito, is ang i-create na chart of accounts ni QuickBooks is para dito sa education and training. Tapos, anong type of business ba siya? Landlord ba? Sole trader? Partnership? Private limited company? Trade company? And cooperatives? Charity ba siya or company lang siya? So, dito is, kunyari, sole trader siya. And then, dito, i-discuss naman, how long have you been in the business? Ilang taon na si business ng client mo? Less than 1 year ba? 1 to 2 years, 3 to 4 years, 5 to 9 years, 10 to 14 years, tsaka 15, more than 15 years. So, at least, sabihin natin ngayon, baby pa siya. So, less than 1 year. Then, click mo yung next. Yan. So, ngayon, nakapag-create na si QuickBooks ng company para dito sa client mo, si COSG Academy. So, kapag kailangan mo naman sa i-customize, click mo lang yung gear icon, tapos pumunta ka rito sa Accounts and Settings. So, dito sa Accounts and Settings, pwede mo na siyang i-customize. Tapos, pwede ka na rito, kunyari, maglagay ng company logo, tapos, legal name, kung may mga VAT siya, dito mo siya ilagay. Tapos, under siya ng company. So, ito, ano mo pa siya. Ito, sole proprietor. Tama, yung industry niya is education and training. Tapos, ito yung company email. So, kapag iba yung company email, lagay mo lang dito yung company email nila. Tapos, lagay mo din dito yung mga website. Tapos, yung company address niya. Ilagay mo rin dito. Meron siyang pencil button sa gilid kung saan mo siya pwedeng i-edit. Yan. Nakabilis mag-set up ng company sa QuickBooks. So, if ever na nahihirapan ka pa rin mag-set up, is pwede mo akong i-message para matulungan kita. Or if ever need mo ng mga advice kung paano mo siya isa-set up, kung ano yung mga ilalagay mo dun sa usage, sa sales, sa expenses. So, pwede pa natin siya i-discuss sa susunod na video. So, if you need more tips, bookkeeping tips, QBO tips, or klaseng anong tips regarding sa accounting and bookkeeping, you can message me or comment ka lang dito ng question mo sa video na to. So, yun lang for this video. Follow me for more videos. Balikan mo na rin yung mga previous video ko if ever you wanted to learn more about QBO bookkeeping.